Takda ng ipresenta ng Malolos Bulacan LGU ang kanilang nature-based flood control project sa ibang bansa. Ang ginawa nilang panlaban sa baha, coconut, kawayan at shell ng talaba. Magbabalita Simon Gualvez, exclusive. Samot-saring flood control projects ang makikita sa Bulacan. Pero kung hindi substandard, hindi naman mapakinabangan. Kita nyo naman, nagtitiis pa rin sa baha ang maraming residente. Taong 2022, sinimulan ng Malolos LGU ang pag-aaral para sa isang large-scale nature-based flood mitigation project. Ang SISTE, sa madaling salita, Building with Nature. Katuwang nila ang technical specialist mula sa the Netherlands. May humaharang na. Hindi katulad dati na hindi sila makapaghanap buhay dahil pag tumaas ang high tide, diretso po kagad sa bahayan. Diretso kagad sa City of Malolos. Ngayon po, may first line of defense tayo. Ang depensa natin ay hindi gumagamit ng simento, hindi gumagamit ng bakal, walang ginamit ng mga gray instruments po natin. Pero ang gamit lang po natin dito, kawayan, coconuts at talaba. Kahit maulan, sinadya namin ang mismong lokasyon ng proyekto sa karagatang sakop ng Barangay Pamarawan, tapat na halos ng Manila Bay. Patuloy ang paglalagay ng mga shell ng talaba dito sa tinatawag na coconut na gawa sa mga baon ng niyog. Sila po yung nagsisilbing protection. Pag pinagsama-sama mo sila kasi sir, kaya nilang i-withstand yung lakas halos nung wave. And then eventually, yung banlik din po na dalan nung tubig ay makakatulong para mas lalo pa siyang maging matibay dahil matatrap doon sa pagitan po ng mga shell. Libo-libong coconut na ang nagawa na pinagpapatong-patong 2 kilometrong layo mula sa mga kabahayan. Sinong mag-aakala na yung mga shell ng talaba na itatapon na ay mapakinabangan pa pala, lalo na kapag pinagsama-sama at nilagay sa coconut, gaya nito, na kinatatayuan namin na nagmukha ng isang isla pangharang sa mga alon na poprotekta sa komunidad. 2 tumatayong natural breakwater. Bukod dito sa mga bag ng talaba, meron ding kawayan na pamigil sa naglalakiang mga alon. Bukod pa dyan, itong mga kwadrong gawa rin sa kawayan na nagtatrap naman ng sediment o banlik. Lahat ng ito nilagay malapit sa komunidad. Kaya mismo mga residente naman ang nagpatotoo na mukhang effective nga ito. Pag malakas ang hangin, nangangamban ako kami na baka mag-iba yung kubo namin dito kasi may kubo ho kami dyan, pahingan. Ngayon? Ngayon, parang sabog na ho, alon, sabog na. Hindi na siya ganun? Hindi na mahampas doon sa pader na lumalagapak. 14 na ektarya ang lawak ng tinatayong Building with Nature. Ang ginastos, nasa 70 milyong piso, malayo sa nabistong bilyong pisong flood control projects na wala namang pakinabang. Pag nasira yung sementado, babudgetan na naman ng kalahating taon. Bubuin na naman. Ito, malakas ang alon ngayon doon. Dahil doon sa mga oyster and bamboo breakwaters po natin, may nasisirang kapra-kapraso pero isang gabi lang, isang araw lang, nare-repair kaagad natin. Madaling i-repair to . Kung darami pa ang tulad nitong nature-based flood control projects, sunod nang makikinabang ang mga ilog na madalas umaapaw lalo kapag high tide. Malaking tulong din ito lalo't may lumabas na pag-aaral na patuloy ang land subsidence o pagbaba ng lupa sa lugar dahil sa matinding groundwater extraction. Sa susunod na taon, target na rin makapagtanim ng mga bakawan sa Malolos. At dahil nakakaakit na rin ang atensyon ng proyekto, nakatakda itong ipresenta ng LGU sa iba't ibang bansa tulad ng Singapore at Belgium. Kapatid, ako si Mon Gualvez para sa 1PH.